Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ipapatuloy sa ating pong pagtalakay sa serye po ng Kristiyano Kabanalan or Christian Holiness. So muli ay atin pong pinapaalala sa bawat isa na ganito yung disenyo ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa isang makasalanan, siniligtas ng Diyos, at ang layunin ng Diyos sa kaligtasan ng isang tao ay siya ay upang banalin. Siya ay maging kawangis mismo ng Diyos. Yun po yung dapat nakikita sa buhay nating mga manampalataya, sapagkat ang Diyos mismo yung kumikilos sa atin sa ating ikapagiging banal. At ating po tinalakay nung mga nakaraan na ang pinakabatayan ng Diyos sa kabanalan ay walang iba kundi ang Diyos mismo na siyang tumawag sa atin sa kaligtasan. At ating po nalaman na ito'y mula sa Diyos sa kanyang mga ipinagkaloob na mga batayan mula sa kanyang mga salita. Sa mga katotohanan po dito, tila ipununa natin na yung batayan ng Diyos sa kabanalan natin mga manampalataya ay yung kanyang kautusan, na kung saan itong kautusan na ito sa mga makasalanan, nagsisilbi itong pagpapakita sa kanila ng kawalang kakayanan at ng kanilang pagkamakasalanan. Subalit sa atin mga manampalataya, ito ay ating pong gabay upang ating sundin at upang ating patuloy na pagsikapang sumunod dito at lumago sa ating pong kabanalan sa Panginoon. Tingnan din po natin ang isa pang pamantayan ng Diyos sa kabanalan ay yung kaharian ni Kristo. Na bilang mga manampalataya, tayo ay hinango ng Panginoong Diyos sa kaharian ng sanlibutan, ng kadiliman, patungo sa kanyang kaharian. At bilang tayo ay kaanib at kabilang sa kaharian ng ating Panginoong Yesus, tayo ay napabilang na sa panibagong pamumuno o paghahari. Nakabilang tayo sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Yesus, na kung saan siya po yung ating sinusunod. Meron pong tinatawag na kingdom law, na kung saan bilang mga sakupan ng kaharian ay marapat na sumunod sa ating hari. Yun po yung ating nakikita sa Sermon on the Mount, na tinalakay po doon yung blessedness na pagiging kaanib ng iglesia, kung paano dapat yung maging buhay ng mga manampalataya. And then, tingnan din po natin na yung prerequisite upang makabilang sa kaharian ito ay yung kingdom gospel na tinutukoy o pinangaral ng ating Panginoong Yesus na ebanghelyo ng kaharian, kung saan ito po yung ating pananampalatayanan kaya tayo inaabilang sa kaharian ng Diyos. At yun din po yung patuloy po natin ipinapangaral sa mga tao sa patuloy na pagsulong ng kaharian ng ating Panginoong Yesus. And then, thirdly, tinalakay din po natin yung isa pang pamantayan ng kabanalan, walang iba kundi yung halimbawa na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kung paano yung kanyang naging kanyang itsura o kung paano specifically yung lahat ng kanyang ginawa, kundi tinitingnan natin yung halimbawa ng Panginoong Yesus. Ito yung tumutukoy sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama at hindi sa sarili niyang kalooban at yung kanyang pakikisalamuha sa mga tao. And then, last nating discussion sa standards of holiness, nilakay din po natin yung fruit of the Spirit. Na ito dapat po yung nakikita sa buhay ng mga manampalataya since tayo po nung naligtas, nakatanggap tayo ng unang pagkapala ng kaligtasan, yun po ay yung panahan ng Espiritu Santo. At kakibat niyan, merong mga bunga ng Espiritu Santo na kung saan ay ipinagkaloob sa atin. So, yan po ay isang isahan. Hindi po siya iba't ibang biyaya na magkakahiwalay, kundi yan po ay isang package. Yan po ay magkakasama at magkakaugnay. At dapat ay nakikita sa atin pong mga manampalataya. So, nakita po natin na ito ay spiritual na bunga at hindi po siya natural, hindi siya inborn, hindi siya karaniwan sa ating mga tao. At ang tanging may mga taong may gantong mga katangian, walang iba kundi tayo yung mga manampalataya na pinagkalooban ng Diyos. At sa ugnayan po, connections ng mga biyayang ito, tingnan po natin yung una, which is yung pag-ibig, grace of love, na kung saan ito po yung pinakaugat ng motibasyon ng lahat ng iba pang mga biyaya. Hindi po ito kung saan aksidenteng napauna, kundi sadya itong ipinagpauna sapagat ito yung pinaka-motivating factor
para ating isagawa yung iba pang mga bunga ng Espiritu. So, tinalakay po natin yung grace of love ng pag-ibig. Nakita natin na ito ay naiiba sa likas na pag-ibig na nasa karaniwang biyaya. Ito ay naiiba sa pag-ibig natin bilang mga tao na conditional. At tanging tayo lang mga manampalataya ang mapagkasagawa ng biyayang ito ng pag-ibig na kung saan yung ipinakita ng ating Panginoong Diyos. So yung pangunahing katangian po na makabiyayang pag-ibig na ito, ang pakahulugan po niyan, ito po yung malaya o ito yung bukal sa loob na pagbibigay ng ating sarili para sa ikabubuti ng ating minamahal. Ito is selfless. Ito ay nakatuon doon sa object ng ating iniibig. Naagaya ng pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa pagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. So yung object ng Kristiyanong pag-ibig, tinalakay po natin bilang mga manampalataya, meron tayo dapat na pinaglalaanan ng pag-ibig na ito since ito po ay ating natanggap. Una, yung pag-ibig natin sa Diyos. Nangangahulugan na ang ikabubuti o yung kabutihan ng Diyos na dapat natin palaging isinasalang-alang kung atin siyang iniibig ay yung kanyang kaluwalhatian. Ating iniibig ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban upang mabigyan patuloy ng kapurihan ang Diyos. Kung tunay natin iniibig ang Diyos, atin siyang nilulugod. And then pangalawa, yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Nakita po natin na yung highest good ng ating kapatid sa pananampalataya ay yung kanilang sanctification, yung kanilang holiness. At kung yun po yung ating tinitingnan na kanilang ikabubuti at atin po silang iniibig, may concern tayo sa kung paano sila lumalago. At kabilang diyan, yung pag-confront sa kanila kapag sila ay nagkakamali o nagkakasala para sila ay mapanumbalik sa tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kabilang yon. And then, lastly, tingnan na po natin na hindi din dapat nawawala ay yung ating pag-ibig sa mga makasalanan. Na yung highest good ng ating kapwa, ng mga makasalanang wala pa ay Kristo, walang iba kundi yung kanilang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya kung meron man tayong aasamin, kung tuloy natin iniibig yung mga taong mga makasalanan, naroon dapat yung pagbabahagi natin sa kanila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Which is yun po yung tatlo na tingnan po natin na dapat ay maging object ng ating pag-ibig bilang mga manampalataya. Subalit meron pong mga iba pang mga biyaya na dapat po natin makita at kabilang po dito yung dalawang biyaya na tatalakayan natin ngayong umaga. So sila po ay nakapailalim sa kategorya ng mga biyaya para sa iba't ibang mga kalagay. Ito yung mga situational na mga pagkakataon sa ating mga buhay bilang mga manampalataya kung saan mas sigit natin ito dapat na naipakita. So ito yung mga biyayang dapat panatilihin sa magkakaibang uri ng sitwasyon. So yun po una ay yung pong tinatawag na grace of joy or biyaya ng kagalakan. Mula po sa Greek word na chara. So, ang tinutukoy po diyan, ang Kristiyanong kagalakan, yan po ay naiiba sa likas na masiyahing pag-ugali. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay kumbaga makwela, palaging nakikita mong nakangiti, kumakalakak, kumbaga parang walang problema sa mundo, ay meron na siyang biyaya ng kagalakan. Hindi po ganoon. Hindi ito natural sa mga tao. Ito ay biyaya ng Diyos. Ang salitang ginamit dito sa New Testament ay maaaring may kahulugan o in some sense, tumutukoy sa kagalakan or katuwaan na nakita po natin sa Acts 11 verse 23. Sabi doon na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat na sa kapasiyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. So in some sense, yung joy na tinutukoy dito, talaga merong galak or katuwaan. Pero bilang paglilinaw, itong makabiyayang kagalakan, hindi po siya pangunahing tumutukoy sa emosyonal na aspeto. Sa emosyonal na kasiyahan, na kung saan natural sa ating mga tao.
na tayo ay pagka merong isang bagay na kwela, tayo ay matutuwa kasi nakakapukoy ng ating emosyon, hindi po lamang iyon doon tumutukoy. So hindi naman po natin sinasabi na mali na ang maging masaya, hindi ganon. Hindi masama o hindi mali ang maging masaya, pero ang kasiyahan ay palaging palaging pang-Kristiyano, hindi ang kasiyahan ay palaging pag tayo naging sumaya o nagalak, ito ay may uugnay na agad sa Kristiyanong kagalakan. Hindi po ganon. Madalas, ito ay bunga ng panlabas ng kalagayan. Kaya naman, mag-ingat tayo sa mga salin ng Biblia kasi meron pong mga translation na tinatranslate yung blessed bilang happy. Kaya po ng translation ng ibang Bibles sa Beatitudes, sa Matthew chapter 5. Happy is the man. Na ganito. Hindi po ganon. Magkaiba yon. Kasi dapat natin makita yung denominator ng gracious joy, ito po yung sense of gospel privilege whatever the situation. Ito ay nakaangkla sa ebanghelyo na ating kinakaharap, ano man ang ating maging sitwasyon. Nakabata yung ating kagalakan o yung motibasyon ng ating kagalakan ay nakasentro o nakaangkla sa ebanghelyo. Agaya po ng ating binasang talata kay nasa Acts. Nandun yung kagalakan ng apostol sa biyaya ng Diyos dahil ito ay dumating. Nagkaroon siya ng pagkakataon na ipangaral ang ebanghelyo. Ito ay hindi ito isang simple lamang na emosyonal na aspeto. Masahe po sa 1 Thessalonians 1 verse 6. Sabi po dito ni Pablo, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapihagatian. So, mayroon pong tinutukoy dito na suliranin or conflict or problema na kinakaharap ng iglesia ng Thessalonica. Merong malaking kapigatian na kanilang kinakaharap. Subalit, pansinin niyo po yung dugtong ni Pablo dito ng pananalita. Inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian, subalit may katuwaan sa Espiritu Santo. So ito yung uri ng kagalakan na kahit ikaw ay nasa sitwasyon na merong kapigatian, merong suliranin, ito ay hindi nawawala sa iyo kasi nakaangkla ang iyong kagalakan sa Panginoon at sa Kanyang Ebanghelyo. So meron po ditong dalawang bagay tayong titingnan. Una, dapat nandoon yung kagalakan sa panahon ng mga pagsubok at pagdurusa. Pansin niyo po yung sinabi ni James sa kanyang aklat sa Santiago 1 verse 2. Sabi niya, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So kung pantaong panaw, paano mangyayari yon? Pwede maging tanong yon. Pero dahil naalaman ni Santiago na merong mabuting may idulot bagaman humarap tayo sa mga pagsubok na ito sa ating pananampalataya, kaya nandun pa rin na merong siyang kagalakan at yung kanyang inihimok sa kanyang mababasa. Inyong ariin buong kagalakan kung kayo mahulog sa mga sari-sari mga tukso. Hindi ito nangangahulugan na tukso na temptation, kundi mga pagsubok sa ating pananampalataya. Na kung saan, dahil diyan, ito yung gumagawa sa atin upang magkaroon ng pagtitiis. So hindi po ito nangangahulugan na dapat ating piliting maging masaya kahit may tunay na dalamhati. Hindi ganon. Ang tinutukoy po dito. Tayo ay nakakaramdam pa rin ng mga pagkadalamhati, ng mga pasakit, talumpayan, pero bilang mga mananampalataya, hindi nawawala sa atin ay yung kagalakan sa Panginoon sa kabila ng mga ganitong ating naranasan. Naalaman natin na ang mga bagay na ito ay kumbaga sama-samang gumagawa para patuloy na hubugin ang ating pananampalataya. Hubugin yung mga biyayang ipinagkaloob sa atin. So, kaya naman, makita po natin ditong punto
na maging ang ating mga pagdurusa ay merong saysay sa liwanag ng Ebanghelyo. Ito ay isang pribilehiyo. Isa itong paraan ng paglago sa ugali, sapagkat hindi natin makakamit ito kung walang pagdurusa. Ayon po sa Romans 5, verse 3 and following, sabi ni Pablo, at hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Bakit? Sabi ni Pablo na naalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. And then, at ang katiyagaan na ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So kahit pala yung mga sufferings, kahit pala yung mga problema, suliranin, iba't ibang mga negatibong bagay na ating naranasan sa mundong ito, kung tayo po ay mga manampalataya, meron po ito palang saysay. Kaya sa mga magitan ng mga ito yung humuhubog sa atin at gumagawa upang magkaroon tayo ng kalaguan sa pagtitiis and then pagpapatunay and then pag-asa. Makita natin na hindi talaga dito sa mundong ito yung ating buhay, kundi tayo palaging sa mga kapigat na ito, mapapabali ang ating atensyon na talagang merong bagay na mangyayari sa hinaharap na masigit dapat nating inaasam. So yun po pala yung saysay ng mga pagdurusa at kapigatian. Yan po ay nagiging instrumento ng Diyos upang hubugin tayo na magtiwala sa Kanya. Kasi kung yung i-imagine, isipin ninyo kung lahat na ng nasa ating buhay bilang mga manampalataya ay pawang mga positibo. Walang anumang problema. Walang anumang tayong naranasang mga pagsubok sa buhay. Ang usual na nangyayari pagka gano'n ang dumating sa ating buhay bilang mga Kristiyano, nawawala yung ating pagtitiwala sa Diyos. At mas hindi natin na-appreciate ang Diyos. Kaya in some sense, yun po ay isang pagkilos pa rin ng Diyos o kanyang providensiya na kanyang ginagamit sa buhay ng mga manampalataya para palagi mong ibaling ang iyong atensyon sa Diyos at umasa sa Kanya. Ito rin po ay isang pribileyo na maging katulad ni Kristo sa kanyang sariling pagdurusa. Gaya po na napag-aralan din po natin last month sa Philippians 3 verse 10 na pinapahayag ni Pablo. Sabi niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Sabi po doon, yung tayo ay magdusa para sa kapakanan ng Panginoong Yesus, ang Ebanghelyo, yan po ay napakadakilang pribilehiyo na maaari natin maranasan bilang mga manampalataya. Na tayo maging kabahagi ng mga kahirapan ni Kristo. Kaya naman si Pablo, bagaman yun ay mga naranasan, meron siyang kagalakan at patuloy niyang hinihimok ang mga taga-Pilipos na magalak sa Panginoon. Kaya naman bilang babala, dapat nating makita na ang pagreklamo sa gitna ng pagdurusa, yan po yung nagnanakaw o kumukuha ng ating kagalakan. May daan ng panaghoy o lament. Merong pagkakataon na tayo ay napipighati, tayo ay nagluluksa, tayo ay nagdurusa. Subalit, kapag hindi po natin nakita yung kumbaga ginagawa nito sa ating mga buhay, na ating nagiging tugon ay pagreklamo sa Diyos, ito yung kumukuha ng ating kagalakan sa Kanya. Sabi po ni John Calvin, kailangan magpasakop ka sa sukdulang pagdurusa upang matuklasan ang ganap na kagalakan. Sapagkat sa pamamagitan ng pagdurusa, mas makikita natin na ang ating higit na kinakailangan at higit na kagalakan ay nasa Panginoon. Kahit yun po nawa yung ating maging pagtingin sa ating mga naranasan dito sa mundo. So yun po yung kagalakan sa panahon ng mga pagsubok at pagdurusa. Pangalawa, nandun din po dapat yung kagalakan dahil naman sa mga pagpapala ng iba. Hindi pagpapala ng sarili, kundi
pagpapala ng iba. Konektado din ito sa ating pag-ibig sa ating kapwa, yung para sa kapakanan ng ating kapwa. So sa kagalakan, ganoon din po. Tayo nang gagalak kapag nakikita po natin na napapabuti yung ating kapwa. Ang sabi po sa Romans 12 verse 15, makigalak kayo sa nanggagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. So, ito po ay kumbaga panalita ni Apostol Pablo na tumutukoy na tayo daw ay magkaroon ng kagalakan kapag yung ating kapatid o yung ating kapwa ay nagagalak. Kumbaga iayon yung ating sarili sa kanila. Kaya kung ating mapapansin, ang kagalakan ay naiiba sa kasiyahan dahil ang kasiyahan ay nakasentro lamang sa sarili. Ang natural sa ating mga tao, nagkakaroon tayo ng kasiyahan kasi nakasentro sa ating sarili. For example, may nakuha tayong isang bagay, tayo ay naisiyahan. Tayo ay, kumbaga, may nakamit, may nakuha, may narating, etc. So, nandun yung kasiyahan sa ating mga sarili. Pero, ang hindi normal at hindi karaniwan sa ating mga tao ay yung tayo ay nagagalak. Dahil yung ating kapwa ay, kumbaga, napagpapala. At yun po yung dapat natin, kumbaga, tingnan sa atin bilang mga manampalataya. Tayo ba'y nagagalak pag yung ating kapatid ay napapabuti ng kalagayan? So yun po yung dapat natin makita dito. Hindi dapat nakasentro yung ating kagalakan sa ating mga sarili na kaya lamang tayo may sisiyahan dahil ng kapakanan natin. Kundi tayo po dapat ay makigalak sa mga nagagalak. Kagaya po na sabi ni Pablo. Kaya bilang punto, dahil ang kagalakan ay nakatuon sa kaharian ng Diyos, marunong itong makigalak para sa iba bilang mga manampalataya. Sabi po sa Roma 14 verse 17, sapagat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Kinakailangan ng pagkilala sa lubos na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga pagpapala. At kaugnay niyan, ang pagtanggi sa anumang pag-aakalang karapat dapat tayo sa mga pagpapala. Yun din po dapat ang hindi naalis sa ating mga kaisipan. Tandaan natin na hindi tayo karapat dapat sa anumang uri ng mga pagpapala. Kasi dumating sa punto ang naging problema sa ating kahit sa ating mga manampalataya, kaya't nawawala yung ating galakan sa Panginoon kasi iniisip natin na ang lahat ng ating mga tinatanggap ay ating karapatan. Hindi po ganun. Wala tayong anumang karapatan or claims para sabihin sa Diyos upang tayo makatanggap ng ibang mga bagay. Lahat ng yan ay mga pagpapala ng Diyos. Kaya naman kung ating titingnan na lahat ng ating mga naranasan ay pagpapala at biyaya ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat dito, yun po yung pupukaw sa ating mga puso para tayo magalak sa Panginoon na siya, bagaman tayo hindi mga tapat, palagi nagkakasala, maraming kakulangan na tiling tapat siya sa atin at nagkakaloob ng ating pong mga pagpapala. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4 verse 7. Sabi niya, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga hasidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming mga sarili. Kinikilala ni Apostol Pablo na kumbaga wala siyang anuman sa kanyang sarili. Lahat ay biyaya ng Diyos na kanyang natatanggap. Kaya bilang babala sa atin, ang pagkainggit ay isang kasalanang madaling magnakaw ng makabiyayang kagalakan. Kapag tayo ay dumarating sa punto na sa halip na tayo magalak dahil napapabuti yung ating kapwa, kapag dumating sa punto na tayo ay naiinggit sa ating kapwa, yan yung kumbaga kumukuha ng ating kagalakan sa Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Kaya sabi ko kanina, yung motivating
na grace po diyan ay pag-ibig. At sa agalakan ay gayon din. Hindi po dapat ito self-centered. Ito po dapat ay selfless. Joy. So yun po yung ating makikita na dapat po nating palaguin na biyaya ng joy, ng Diyos sa atin. Pangalawa, naroon din po yung grace of peace. So hindi lang po joy, kundi meron din po pinagkaloob sa atin na biyaya ng kapayapaan. Si Hebrew word shalom, na may kahulugan po dito na ang Kristiyanong kapayapaan, again, yan po ay iba or naiba sa likas na kapatagan na mayroon sa ating mga tao. Ang ugat na salita sa Hebreo po niya na shalom, yan po ay nagpapahiwatig sa kung papaanong nararapat ang mga bagay. How things ought to be. So, kasi sa ating pong ginagalawang mundo, palaging hindi kumbaga nasa ayos yung mga bagay. Palaging merong mga conflict. Yung ibig sabihin po dito ng peace or shalom, yun po ay kumbaga pagpapakita ng nararapat na mga bagay sa pagkasaayos po niya. Para dapat ayos yung bagay. So bilang paglilinaw, dapat po nating pagsikapang iwasan ang alitan o anumang mga conflict. Subalit, ang kawalan ng alitan ay hindi po otomatikong makabiyayang kapayapaan. Hindi ibig sabihin na walang conflict tayong kinakaharap ay kumbaga taglay na natin yung makabiyayang kapayapaan o yung grace of peace. Pansin niyo po yung sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 6 verse 26. Ito po yung judgment niya sa Israel. Sabi niya, saaban ninyo pagka ang lahat ng mga tao ay magsasalita ng magaling tungkol sa inyo sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Kasi sa Israel, ayaw nila ng mga tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. Gusto nila yung mga salitang mapanatag lamang, walang anumang against sa kanila, walang anumang laban sa kanila, walang anumang kumbaga conflict. Kaya nandun po yung judgment ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya naman hindi ibig sabihin na walang anumang conflict ay nandun na yung grace of peace. So tingnan natin, ano po ba yung denominator of gracious peace? Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos, ito po yun. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos, kahit tayo po ay nasa mali o magalong kalagayan. Ang mapanatili na yung ating puso ay tama sa harap ng Diyos kahit tayo po ay nasa sitwasyon na magulo. Yan po yung pamahalik ni Pablo sa kanyang sulat, ni Pedro. 1 Peter 3 verse 11, ang sabi po niya, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Kasi yung pong mga mananampalataya noon, ng panahong ito, ay nasa persecution, nasa pag-uusig. Sila ay inuusig, sila ay pinapatay. Pero sa kabila ng mga ito, namamanig si Pedro sa kanila na kung saan kahit sila ay nakakaranas ng mga ganitong mga bagay, sila ay maging payapa. Pigilin nila yung kanilang dila sa masama. Yung kanilang labi ay huwag magsalita ng anumang daya. Huwag silang lumaban. So meron po tayong tatlong bagay na titingnan po diyan. Una, yung kapayapaan sa Diyos. Ito po yung mga bagay na dapat nating tingnan upang tayo lumago sa kapayapaan. Una, kapayapaan sa Diyos. Ito po yung bunga ng ating pong justification o pagkaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Wala nang anumang alitan tayo sa Diyos. Tandaan natin na ito yung pinaka-isa pang magmomotivate sa atin upang magkaroon ng kapayapaan. Tandaan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos noong una. Tayo yung mga rebeldes sa kanyang harapan. Ayon sa Biblia, dahil tayo mga makasalanan, nakikipag-alit tayo sa Diyos, nakikipaglaban tayo sa Diyos. Pero dahil tayo naligtas, sa ating panampalataya, naroon na
nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ang sabi po ni Pablo sa Romans 5 verse 1, yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin kung paano nawala yung ating alitan sa pagitan natin mga makasalanan at ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang ating Panginoong Hesus, tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Kanya. At yun po yung mga dapat mabigay sa atin din ng motibasyon upang maging payapa o magkaroon ng kapayapaan sa ating pong mga relasyon. Pangalawa, kung merong kapayapaan sa Diyos, pangalawa yung kapayapaan ng Diyos. Yun din po yung tinutukoy ni Pablo sa Philippians 4 verse 6 and 7. Sabi niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi lamang tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos sa ating kumbaga relasyon sa Kanya, kundi nagkaroon din po tayo ng kapayapaan ng Diyos na merong paanyaya dito na tinutukoy si Pablo na huwag tayong mga balisa sa ating buhay dito. Meron tayong Panginoon na kung saan ay ating malapitan, ating pong ilapit sa Kanya ang mga bagay. At pagka ating ginawa yun, merong ipagkakalob ang Diyos sa atin na kapayapaan o katiwasayan. Kaya naman, kung ating makikita o mapapansin, yung pagkabalisa or anxiety na pumipigil sa paggawa ng tama, yan po ay isang kasalanan. Kung dumating sa punto na yung ating kumbaga pagkabalisa o yung ating kabagabagan ay nakakaapekto na sa ating buhay, sa ating mga gampanin, yan po ay isang kasalanan. Sapagkat ito ay hindi pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito paglapit sa Diyos. Hindi lang po ito usapin ng personalidad. Kundi dumating din sa punto na ang malabis na kabalisahan ay nagiging kasalanan. Sapagkat ito ay pagkukulang ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po bilang punto, nakita po natin na ang kapayapaan ay bunga ng Espiritu bilang mapanalangining pagtitiwala sa probidensiya ng Diyos. Dapat hindi nawawala po yung panalangin sa Kanya, yung pagtitiwala sa Kanya. And then lastly, hindi dapat mawala, hindi lamang kapayapaan sa Diyos, kapayapaan ng Diyos, kundi maging kapayapaan sa ating kapwa. Sabi po ni Pablo sa Romans 12 verse 18 at 1 Thessalonians 5 verse 13, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Yun sa 1 Thessalonians, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. At yun po yung dapat nakikita sa mga mananampalataya. Dahil tayo nakatanggap ng kapayapaan sa Diyos, tayo mayroong kapayapaan ng Diyos, dapat nag-reflect din po yun sa ating pong pamumuhay at sa ating pakikisalamuha, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Kung meron mang kumbaga dapat nagkakaisa, nagmamahalan, merong kapayapaan, yun yung mga mananampalataya na para-parehas nakaranas ng kapayapaan mula sa Diyos. Sabi po ni Jerry Bridges sa kanyang aklat na The Practice of Godliness sa page 155 to 156, sabi niya, ang kapayapaan ay dapat maging tanda ng isang makadiyos na tao. Una sa lahat, dahil ito ay isang katangiang tulad ng sa Diyos. Tinatawad na Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng maraming ulit sa bagong tipan. Siya ang nagpakita ng unang hakbang upang magkaroon ng kapayapaan sa mga taong suwail, mga rebelde. At siya rin ang may akda ng kapayapaan sa loob ng puso ng tao at sa ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Ang kapayapaan ay dapat ding maging bahagi ng ating pagkatao dahil ipinangako ng Diyos ang kanyang kapayapaan sa atin. Iniutos niya na hayaang mamayani ang kapayapaan sa ating mga buhay at ugnayan. At ang kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu, isang patunay ng kanyang pagkilos sa ating mga buhay. So napakaganda na sinabi po ni Jerry Bridges dito, na kung saan
itong kapayapaan kung ito ay tanda ng isang godly man. At dapat yan ay nakikita sa mga manampalataya na kung saan pinangakuan ng Diyos ng kapayapaan. Kaya kung tayo ay nakaranas ng kapayapaan ng Diyos, dapat ay maging buhay din po natin. Dapat din po natin itong maipakita sa ating mga kapatid. Kung ang Diyos yung nag-initiate upang makipagkasundo sa mga makasalanan, bilang nakaranas nito, tayo din po dapat ay mag-initiate ng kapayapaan at maipagkasundo sa ating kapatid. Kung tayo man ay nagkakaroon ng conflict or mga alitan. Kaya't bilang hamon, sa isang magulong mundong naghahangad lamang ng kasiyahan, sa ating mga manampalataya, mamuhay tayo ng may banal na agalakan at kapayapaan. Yun po dapat ang ating pinapanatili sa ating mga buhay sa anumang sitwasyon. Ito man ay magulo, ito man ay kumbaga sa gitna ng conflict or mga issue, bilang mga natatanggap ng biyaya ng Diyos, dapat po natin pagsumikapan itong mga bagay na ito na lumago. Sige po, doon po tatapos yung atin pong mga